Mga tol, nagpahayag ng pagtutol at pag-alma ang China, no? Sa paglalagay nga ng US Typhoon missile dito sa Pilipinas at binalaan niya, mga kapatid, binalaan ng China ang Pilipinas na hindi daw sila papayag na wala silang gagawin, no, tungkol sa issue na to, mga kapatid, no. Ito ay threat na naman, mga kapatid, mula sa China at talagang tinututulan nila, no, yung ating plano na pag-acquire mismo nitong Typhoon missile, o kahit hindi pa tayo nag-a-acquire, di ba? Yung paglalagay pa lang ng US ng Typhoon missile dito sa Pilipinas, mariin na nilang tinututulan at ngayon naglabas na naman sila ng panibagong pahayag. At sinabing hindi daw sila uupo na lang ng walang ginagawa, mga kapatid. Ibig sabihin dyan, mga tol, kikilos sila. No, kikilos sila para kontrahin o kikilos sila, mga tol, laban sa atin para tuluyan nating maalis o mapilitan tayong alisin itong Typhoon missile na to. Ano nga ba meron dito sa Typhoon missile na to, mga tol? At alalang-alala sila, di ba? Itong balitang panonoorin natin mula to sa UNTV News, mga kapatid, no? Samahan ninyo ako magbigay ng reaction video rito at commentary. At kung ikaw ay isang Pilipino na may pakialam din sa mga nangyayari, lalo-lalo na sa ating soberanya, samahan mo ko rito, mga tol. Pwede ka rin magkomento sa ibaba. At huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin tong balitang to. Ipinahayag ng China ang pagtutol nito sa paglalagay ng United States ng Typhoon missile sa Will not sit idly, no? Pilipinas na sinasabing hindi ito mananatiling walang ginagawa sa harap ng banta na dulot nito sa gitna ng tensyon sa South China Sea. So marahil, mga tol, yung mga panghaharas nila, 'di ba? Pagpapadala nila ng mga warship, pagpapadala nila ng puwersa nila, mga tol, ay isang paraan na rin para sindakin tayo, mga tol. At ipakita sa atin kung gaano sila kalakas, kung gaano kalaki yung puwersa nila, para nga naman matakot, mga tol, yung mga leader dito sa Pilipinas at sumunod na lamang sa kanilang kagustuhan, no, sa kagustuhan ng China na mangyari. Wag na tayong magpalakas ng puwersa, wag na tayong maglagay ng mga missile na ganito, mga tol, kasi wala rin naman niyang magagawa para sa kanila, 'di ba? Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Guo Yakun, hindi palalampasin ng China ang anumang banta sa kanilang seguridad. No, 'di ba? Pagbabantayan, mga tol, hindi palalampasin ng China ang anumang banta sa kanilang seguridad. Paano magiging banta sa kanilang seguridad 'yun? Pwede rin ba tayo magsabi nun, mga tol? O tigil nyo na yung paggawa nyo ng mga nuclear arsenal nyo dahil bantayan sa seguridad namin. Tigil nyo na yung pagpapalaki ng naval forces nyo dahil bantayan sa seguridad ng Pilipinas. Diba? Tigil nyo na yung pagpapadala ng mga barko nyo dahil bantayan sa seguridad ng Pilipinas. O diba? Kasi ginagawa rin naman nila, mga tol, yung ganung mga bagay eh. Gumagawa sila ng mga barko, gumagawa sila ng mga missile, gumagawa sila ng mga nuclear arsenal nila, di ba? Di ba nila iniisip na bantayon sa kapayapaan ng mga nasa paligid nila? Tapos ngayon Pilipinas pupunahin nila sa paglalagay ng US Typhoon missile. Tapos sinasabi nila, China will not sit idly, di ba? By when its security interests are harmed or threatened. Countries in the region will by no means accept this move that goes against the trend of time. Sabing gano'n ni Guo, kaapelido pa pala ni Guo to. At hindi rin tatanggapin ng mga bansa sa rehiyon ang hakbang na ito na taliwas sa pangkasalukuyang direksyon ng panahon. Nandamay pa ng ibang mga bansa samantalang sila lang ang nagrereklamo. Countries in the region will by no means accept this move that goes against the trend of times, no? Nandadamay pa, mga kapatid, no? Parang yung mga politiko rito sinasabi nila, sabi ng taong bayan, samantalang sila lang naman na nagsasabi, dinadamay pa taong bayan, di ba? Ganun na ganun din tong China, nandadamay pa ng ibang bansa samantalang sila lang naman ako kontra. Hinimok ni Guo ang Pilipinas na gumawa ng desisyong tunay na makabubuti sa interes ng bansa. Ba't kaya hindi nila sabihin sa sarili nila yan, no? Gumawa sila ng desisyon na tunay na makabubuti sa interes ng lahat ng mga bansa, mga tol, na nasasagasaan nila. We call on the Philippines to change its course and make a strategic choice that truly serves the fundamental interests of itself and its people.
Ano ba ang gusto ng mga tao sa Pilipinas, 'di ba? Magkaroon tayo ng access na hindi sinasagabal o hindi ginagambala ng ibang bansa. Magkaroon tayo ng right to access dito sa West Philippine Sea nang walang nangaharas. Yung mga mangingis ng Pilipino makapanghuli ng isda, may uuwi sa pamilya nila nang hindi nangangamba na baka may mangyari sa kanila, 'di ba? Makakuha tayo ng mga likas na yamang, mga langis na nakabaon dito sa West Philippine Sea kasi karapatan din naman natin yon bilang soberanya natin yan at exclusive economic zone. Yun ang interest natin kaso nga lang, merong mga bansa na pinipigilan tayo sa interest na yon at nangaharas sa atin. So anong dapat nating gawin? 'Di ba? Magmakaawa. O di ba dapat mas lalo tayong magpalakas ng puwersa para mas maprotektahan natin yung ating ipinaglalaban? Kaya tayo ngayon bumibili kaya ngayon tayo naglalagay ng mga ganitong klaseng missile pang depensa yan sa ating bansa, di ba? Kaya nga mga pro-China na lang ang maloloko nitong mga to eh. Samantala, naniniwala ang Beijing na ang pag-deploy ng US ng mga missile sa Pilipinas ay nakasisira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pero mo yung missile na naka-steady lang, wala namang ginagawa, 'di ba? Nakatambak lang diyan. Yun pa ang nakakasira ng peace and stability sa rehiyon. Anong tawag nila doon sa ginagawa ng mga barko nila? Lumalapit na ng 34 nautical miles. Anong masasabi nila doon sa mga barko nilang dumadaan na mismo sa loob ng Pilipinas? Hindi ba yun nakakasira ng peace and stability sa region? Samantalang ang pinagbubuntunan nila ng sisi nila yung Typhoon missile na nananahimik. Ang kulit no? Habang mariin din itong tinututulan ng anumang pagsisamantala sa issue sa South China Sea para sa pampulitikang layunin. Nako po, talagang mga yung mga utak nitong mga to. Sinatok-tok na tong mga to, mga kapatid, no? Eto, ituloy natin ang balita, mga tol, mula naman dito sa UNTV pa rin, mga kapatid. Sabi rito sa balita, pagbubuo ng West Philippine Sea Maritime Command isinusulong ni Senator Tolentino. Yan, dapat yan, Senator Tolentino. Lalo na ngayon tumatakbo ka at mababa ka sa survey, 'di ba? Mas lalo mo ngayong ipakita sa mga mamamayang Pilipino na may gagawin ka para sa pinaglalaban nating soberanya, 'di ba? Yun ngayon ang kailangang ipakita ng mga kumakandidato. Wrong move kapag nagpakita ka na parang hindi mo sinusuportahan ang ating ipinaglalaban. Wrong move 'yun lalo na ngayon sa eleksyon, mga tol. No, so wag na natin patagalin 'to, panoorin na natin 'to. Plano ni Senador Francis Tolentino na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbuo ng West Philippine Sea Maritime Command. Ayon sa Senate Majority Floor Leader, mapabubuti nito ang kakayahan sa pagresponde ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Okay. Mapalalakas din anya nito ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang naval agencies, kabilang na ang Philippine National Police Maritime Command. Gayun din ay magiging daan ito sa implementasyon ng kamakailan lang na nais sa batas na Philippine Maritime Zones Act. Kung makakatulong yan, magandang bagay yan, di ba? I'm calling upon the President as the Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, as well as Secretary Gilbert Chodoro, to immediately craft guidelines for the creation of a West Philippine Sea Command. Kapag West Philippine Sea Command. Sounds good, no? nabuo ang dedicated command na ito na rin anya ang papalit sa Task Force West Philippine Sea na pansamantala lang binuo. Mungkahi pa ng senador, maaaring pag-isahin ng Western at Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Sa ganitong paraan, mas mapabibilis ang pagkuha ng kinakailangang impormasyon sa gitna ng mga sitwasyon, lalo pa sa naturang disputed waters. We're confronted with the Southern Theater Command of the PLA. Isa lang sila. Tayo, iba doon, iba dito. Isahin na lang natin yun. Di ba? So, paano nyo pa-explain? It will now improve our response capabilities because a dedicated command would provide focused leadership, resources, and operational capabilities to address security challenges such as yung mga nangyayari ngayon, including piracy and illegal fishing. Bukas ay nakatakdang sumulat sa Pangulo si Senador Tolentino upang agad na sumulong ang naturang panukala. Maganda yan, no?
pagbuo ng West Philippine Sea Maritime Command, ito na rin yung papalit daw doon sa Task Force for West Philippine Sea na pansamantala lang naman daw pala binuo. Siguro binuo lang yun mula nung maupo si Pangulong Marcos at nagkaroon na nga ng mga issue dito sa West Philippine Sea. Kasi kung naaalala ninyo mga tol, nagsimula to dahil nagbago bigla ang polisiya ng Pilipinas mula sa pagiging okay lang, andiyan ng China, okay lang na wala tayo masyado nababalitaan dati mga kapatid na pangaharas ng China. Ngayon, ang gusto mangyari ng China sa pag-upo ni President Marcos is manatili pa rin yung dating sitwasyon na kung saan ay parang alam mo yon, hindi natin masyado na ipupush yung ating karapatan dito sa ating soberanya. Tapos yun na nga, ang gusto ng China, alisin natin itong Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil meron daw presidente na nangako sa kanila na aalisin yan. Ngayon, magpahanggang ngayon mga tol, hindi malaman kung sinong presidente na yun ang nangako doon, no? Na aalisin daw yan. 'Di ba? At nagbago yung polisiya ni President Marcos kaya ngayon nagkaroon na ng mga ganitong pangaharas ang China dito sa ating mga Coast Guard. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ngayon, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Sang-ayon ka ba dito sa isinusulong ni Senator Tolentino, mga tol? No? Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay isang kumakandidato na senador ng ating bansa, ang dapat magpabango ka ng imahe, lalong-lalo na ang pagsusulong ng karapatan ng ating bansa na magkaroon tayo ng malayang access, no, dito sa West Philippine Sea. No, kung ipapakita mo sa mga mamamayan, 'di ba, na okay lang andiyan ng China, hindi nating kaaway ang mga 'yan. Wala, hindi naman natin talaga kaaway mga kapatid, no? Pero ingat-ingat ka lang sa mga sasabihin mo dahil pwedeng magdulot 'yan ng alam mo na hindi magandang resulta para sa iyo. No, para sa mga tumatakbo mga kapatid. Tulad na lamang nung nangyari dito sa nakaraan kay Congressman Marcoleta, no? Sabihin naman natin na maganda ang kanyang layunin, maganda ang kanyang ninanais mangyari, pero kapag mali ka ng term, magkakaroon talaga ng alam mo 'yon, damage, no, sa image. Ang hirap pa naman paliwanagan ng mga Pilipino. Sasagutin ka pa ng wow, huwag mo na ipagtanggol yan, huwag mo nang paliwanagan niya, pro-China yan, mga ganun mga bagay mga kapatid, no. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showal D. Peace out.